Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and ring the notification bell. Ang ating munting bubuwit ay gustong magbigay ng reaksyon sa balitang si Maharlika daw ay titimbugin gamit ang pera 570 milyon na panalo sa PCSO Lotto sa nakaraan draw. Ganito na ba kalala ang mga nangyayari sa ating bansa? Kukunin ang pera sa loto sa papamagitan ng fake na panalo at yung ang gagamitin para pangtyogi na nagsasalita laban sa gobyerno. Wala na bang freedom of speech sa Pilipinas? Atin pong pakinggan ang sinasabi ni Maharlika. Lugar pa. Regalo ni Lisa yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating putingas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multimillion, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Cork Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to, nakakain ako dito palangga sa lugar na to. At nabanggit nga sa akin, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa para maglaklak ng alak. At doon sila, tinuro pa sa akin yung spot kung saan nagpapakalasing si Lisa at nagsisingot-sikuting ng kung ano-ano. Doon sila sa Cork Wine Bar. Dahil ito ay pagmamayari ng in-appoint niya na si Maynard Ngu. Okay? Diyan as a special envoy to China na may-ari ng Cherry Mobile. So at hindi ka pwedeng pumasok doon sa sa bar na yon, yung Cork, okay, CORK sa BGC kung hindi ka member o hindi ka kaibigan ni Maynard kasi ₱1,000,000 po ang membership doon. Yun ang nakarating sa akin nung time na nandoon ako. So ang plano nila mga palangga, 10 milyon. Dahil nagpanic sila sa pulburon, they will start at 10 million para sa ulo ko. Naghanap sila ng what? Manggugurgur sa akin. Now you know. Do you think matatakot pa ako sa mga yan? Diba? Ini-expose na natin sila. Okay? So kung ayon sa ating puting asya, dapat sagutin ng mga buwakan ng inang ito at kayo Kongreso, Senado, kayo, lalo na kayo mga military men, mga palangga kong mga mahal ko lang, ang dami kong mga palanggang mga binisaya dyan. Okay. Well, kahit anong lahi, anong salita niyo. Narinig ng aking puting ahas mga palangga. Paano nakarating to sa akin? Sabi ko sa inyo, sa bawat puntahan ninyo, dahil sa kademonyohan ninyo, may makakarinig sa inyo. And patnugot yan ng tadhana, patnugot yan ng Diyos para malaman ng taong bayan na itong pera ng taong bayan, maliban sa kinakamkam ninyo, gagamitin nyo pa kung paano kayo gumurgur ng tao. Talaga mag-iingat ako. Thank you so much. Pero ako natatakot sa mga putang inang to. Imagine ninyo, panalo na sila, tapos pag nakapagbayad sila ng hitman nila, gugurgurin ako panalo kasi galit na galit. Ayon sa puting aso, galit na galit si Lisa ahas sa akin at si Kuting. Dahil sa expose natin, lalo na kinakabahan sila sa pulboronic video. At yung in-expose natin na nagpupulboron siya. Hindi ako ang unang nag-expose ng pulburon na yan. Andyan si Coseteng, andyan si Pangulong Duterte. Hi baby girl, Sas. Okay, money and power revealed who they really are. Exactly. Nakikita ninyo? Tama. Kapag nakahawak ka ng pera, mga palangga, ang isang tao, but I think that's not applicable sa atin, Sas. Pag nakahawak ang tao ng pera, ito na, inaabuso niya ang kapangyarihan na binigay ng, it's not really binigay ng taong bayan dahil hindi naman sila binigyan ng, si Lisa hindi naman binigyan ng kapangyarihan ng taong bayan. Di ba? So ginagamit nila itong perang ito para panggurgurin. And actually, kare-receive ko lang sa, we're gonna talk about that maybe tomorrow. Yung pagtungkol sa babasahin ko lang later, tungkol sa pagligwak ng page natin. Alright? Kaya nga, by the way, paki-follow si Sas, ayan, sa YouTube. Sas, ito, palangga. Okay? Paki-subscribe kasi yan na lang yung platform niya ngayon. Di ba? Hindi siya makagawa sa China ng Facebook niya kasi iba ang rules doon. So, paki-subscribe niyo si Sas. Kasama natin sa pakikipaglaban dito. Yan yung platform niya, mga palangga.
Yan lang. Pero ako, I have a lot of Facebook, pinakita ko kanina. So, yun nga mga kababayan. So, ito ba ang gobyernong gusto nyo araw-araw? Na loan, in-explain na natin. Mag-o-offer, di ba? Mambubudol na, tumaya kayo, may 500 million sure ball. Hindi pa kanila alam kung may tataya o wala. Di ba? Yun ay number 1 na pambubudol. Kasi dito ako tumataya din ako sa loto. Dito may Powerball kami, may Mega, may Super. So pag nagdadrive talaga ako, talaga nakikita ako, sabi ko sa anak ko, ay, tataya tayo, ayan, tumataas ang kanina 300 lang yan, ngayon 400 na. Sa atin, parang fixed income. Okay? So, mabalik tayo dito mga palangga sa patong sa ulo ko dahil galit na galit sila sa akin. So, tama talaga. Actually, ibang puting ahas to ibang puting ahas to. Bago pumunta pala itong sa Amerika, si Robles, kung saan nagsha-shopping sila dito. Sabi ko nga, kamag-anak nila nag-send sa akin ng mga pictures kung paano sila mag-show off. I think nandito. Teka, tignan natin Pakita ko lang. Okay? Make sure na hindi mahuli yung yung kamag-anak. Ito, pakita ko lang ng bonggang-bongga Yung picture ito. Ayan. Okay. Screenshot ko lang to. Okay. Itong mga dating uhugin, mga dating dugyot na walang pera, ayan. Ewan ko kung sino anak ba niya to kasama niya. Ayan, From head to toe, okay? Itong asawa ni Robles na sa Beverly Hills. Ayan. Okay? Okay, nakita nyo? Okay, hindi ko kasi nakikita dahil may harang yung screen ko. Ayan. Ayan, ito yung mga outfitan. Nasa Beverly Hills. Okay, another picture, mga palangga. Okay, nasa Vegas naman. Okay, nasa Las Vegas. Ito few days ago to bago mag-New Year. Okay? Ito. Tingnan mo, naka-Chanel naman, pati chinelas, Prada. Saan to kuha yung dugyot ng pera na yan? Kung hindi galing sa pangangamkam. Okay? Ayan, mga palangga. From head to toe. Ayan. See? Ayan sila. So, mga kababayan, at isa pa sa napag-alaman natin, naghahanap sila ng property dito sa Amerika para bumili ng bahay. Imagine nyo po, tangay na, wala pang magdadalawang taon para si Kuting. Naghahanap na sila ng bahay dito para mabili. At we're just talking one person dito, si Robles. Tapos ngayon, mga kababayan, mga palangga ko. So, kaya bago umalis sa Robles, dinig na dinig ng aking puting ahas na naghahanap sila ng hitman at papatungan ng 10 million pesos or token pesos. Tataas pa, depende. So, alam nyo na, kung mategi ako, alam nyo na. So, kailangan nyo speak up, mga palangga. Purdoy ang Pilipinas, sabi ni Michael Jabagat. 250,000. Ano yan sabi ni Palangga? House sa US sa probinsya. Palangga, if you buy a house in Beverly Hills, walang 250,000. $4 million pataas. When you go to mga magagandang location, ganyan ang halagahan dito, 4 million. Yung makuha ka 3 million, di ganun kaganda. Diba? Pero kung tama ka, kung sa probinsya, sa mga bundok, diba? Punta ka siguro sa basta yung mga area na never heard. May mga ganong klaseng halaga ng bahay. Diba? Or when I say, not never heard, yung wala sa city, nakatulad sa yung like LA, Vegas medyo mura diba? So, yun yung ibig ko sabihin. Okay? So, yun. So, diba, sinabi ko nga sa inyo, inoferan nga ako niyan dati, name your price, diba? Para tumahimik ako. Diba, ang na-vlog na natin, ang sabi ko sa kanila, ano daw ang kondisyon na gusto ko. Name your price at kung ano ang kagustuhan ko. Sabi ko, bumaba lang si Kuting. Mag-resign na siya para makatakas na ang Pilipinas sa isang pulboronic na gobyernong ito. Okay? Sabi ni Gerson, sila ang nananalo. 200% na budol talaga tayo, sabi ni Marites Inoue. Marites, kumusta ka na Palangga? So, $4 million plus property tax. Ang daming nakakaalam yan, mga Palangga. So, yan ang dapat malaman ng taong bayan at ang ating mga taong gobyerno na may natitira pang matitino na ito na lang ba yung gagawin nyo sa Pilipinas? Ito ba ang gagawin nyo sa tao itong mga umaasang
gumanda ang buhay nila o hindi man gumanda, magkaroon lang ng opportunity na makagkaroon ng trabaho, na mabuhay nila ang kanilang mga pamilya, makapagpa-doktor sila, iputangin na, PCSO, Philippine Charity Sweepstakes. From the word charity sweepstakes, dapat ang profit ng 30%, okay, ng profit ng makukuha sa mga mananaya ay ibibigay sa tao sa kanilang pag may sakit, 'di ba, sa mga hospitals. Pero saan nilalagay? Sa ulo ko. Imagine nyo, kumuha pa sila ng pera para kikitilin ang buhay ko gamit sa pera ng bayan ninyo. Buti na kung pera nila eh. 'Di ba? Nakita niyo yung kahayupan nila? Well, it's not really mabuti kung kikitil ka ng buhay. So nakita ninyo kung paano nila tarantaduhin ang mga tao. Ako ang number 1 na example, Palangga, na kung kaya akong ganituhin ng buwaka ng Inang Lisa at Marcos Jr. sa kabila ng suporta ko at ngayon gusto na nila akong patayin dahil ako'y nag-speak up. Dahil hindi ko kinakaya ang pambababoy nila sa inyo. Ano yung pambababoy? Pag nanakaw nila, 2022, well, I think I started December, No. Yeah. Last year, sinabi ko na sa inyo na lahat sila nagbilihan na ng bahay. Si Paul Soriano, bumili ng bahay. Yung si Mel Robles, bumili ng bahay. Si Dark Choco, lahat sila nagbilihan ng bahay. Chief of Staff ni Sandro, even mga assistant secretary, dyan sa Presidential Communications. Halos lahat nagbilihan ng bahay. Jay Santiago ng PPA. Sino pa? Halos lahat sila nagpatayuan ng bahay, mga kababayan. Yung mga taga-PCSO, nagpatayuan ng bahay. Ang sweldo ng mga yan, the most, sa pag-secretary ka, 300 ba? Tapos papatayuan kayo ng mansion ang pinapatayo? Saan kayo pupulutin? Sino ang kakapitan ng Pilipino? Kaya ang mga Pilipino kumakapit sa patalim. Ano yung mga patalim na kinakapitan nyo na kahit kayo ay ayaw nyong iwanan yung mga anak ninyo, mga Palangga? Nangingibang bansa kayo. Katulad ng ginawa ko, iniwan ko yung mga anak ko dahil gusto ko magkaroon ng maalwang buhay sa kanila. Kinuwento ko na yan sa inyo. Yun yung masakit. Kumakapit tayo lahat sa patalim. Yung iba natitigi, yung iba nagagahasa. I'll tell you a story. Ito, bigla ko naalala, ngayon ko pa lang yata na ikwento to. Alam niyo, nung bago pa lang ako sa Amerika, mga Palangga, ako pa lang mag-isa. Diba? Kinuwento ko siya, nagtindera ako ng churros. Diba? Nag-one-on-one ako habang nagre-review ako. Diba? Kasi kailangan mong mabuhay sa Amerika eh. Siguro mga first month o second month ko dito sa Amerika, habang nagpaplano akong i-apply ko yung student visa ko during that time. Meron akong pinasukang trabaho, one-on-one, dito sa North Hollywood. Natandaan ko. Bigla ko lang naalala, hindi ko pa ito naikwento sa buhay ko yata. Alam mo bang may pasyente ako na may anak siyang kuning-kuning? Okay, na nakatira nasa kwarto kami ng pasyente. Tapos itong si... Pero in fairness, wala na, thank God, wala nangyari sa akin. Naalala ko pa nga yung pangalan ng anak niya, si Richie. Okay? So, nandoon sa garahe. Okay, nakatira yung lalaki. Siguro my age. So, alam mo yung nasa bingid, alam mo yung takot na takot ako, pero kailangan ko magtrabaho kasi kailangan ko magkapera. Kailangan ko mabuhay Palangga. Alam nyo ba na nagtatrabaho ako, inaalagaan ko yung matanda, I was 2 months pa lang dito, meron akong patalim sa ilalim ng unan ko. Hindi pa yan narinig. Ngayon ko lang naalala because of this story kayo na kumakapit kayo sa patalim, tumatakas kayo sa bansa na kung tutuusin ang daming pera, ang daming resources, pero na kinakamkam lang ng mga hayop. Meron akong patalim Palangga sa ilalim ng unan ko. Kasi may nakikita akong something, may manifestation ng something yung anak niya. Pero hindi naman ako everyday nagtatrabaho doon. Reliever lang ako. 2 days, 3 days, I think weekender ako. Every time na magtrabaho ako doon, lagi ako may kutsilyo sa ilalim ng unan ko. Kasi iniisip ko, baka mamaya, anuhin ako nito, di ba? At least makalaban ako, mga Palangga. So yun yung alam ko na nararamdaman nyo din dyan. Lalo na yung mga nagtatrabaho, yung mga household worker. Di ba? Pag nasa loob kayo ng bahay, di ba? Ang mga ano ninyo, hindi nyo kilala yung mga tao eh.
Hindi nyo kalala yung mga anak ng amo ninyo. Kaya nga may natitegi eh. Di ba? Kaya nga si Sara Balabagan, na kaibigan natin, di ba? Alam niyo naman ang issue niyan, ano nangyari sa kanya. Na iba nagagahasa, nangyari sa akin yung palangga. Kaya ito yung laban ko. Kaya nalagpasan ko na yung mga laban na yun. Okay? Andiyan dyan yung inaapi tayo dahil Pilipino, dahil yung accent ko matigas. Sinabi ko na ang kwento na yan, pero lumalaban ako. Duduruin ko din. Sasapakin ako, bubuljakin ko din. Di ba? So dito yung Pilipino, tapos putang ina sasabihin lahat ng mga, sabihin ni Kuting lagi, yung mga drama-drama, na tayong lahat, ay kayong mga OFW, mga bayani, at ngayon gusto pang kunin yung information ninyo sa pamamagitan ng loto-loto na yan para gagamitin na sa eleksyon. So kaya ito yung pinanggagalingan ko, mga palangga. Alam ko yung sitwasyon nyo dahil naranasan ko. Naranasan kong walang pera, naranasan ko walang makain, naranasan ko walang pamasahe, naranasan ko lahat ng kahirapan na naranasan ng isang OFW. Lumaban lang ako. Lumaban lang tayo para maayos ang buhay natin. And thank God, wala naman nangyari sa akin nung time na yon. So ngayon papatungan nila yung ulo ko, mga palangga. At gagamitin galing sa loan better daw. Na sila lang naman ang loan better, mga kababayan. So ngayon, bakit ako lang sa inyo kung ano itsura ng ano ko ng mukha ko, ng ano ko dito. Hindi ko alam na nangyayari dito. Ayan, hindi ko makita yung mukha ko kasi nakaharang. I don't know. Ayan Facebook care. I don't know. So anyway. So yan, dinig na dinig ng ating puting ahas na nagpapanalo at nagrepresenta si Mel. Okay? Robles. Diba sinabi ko siya na ipa-blatter ko na yung mga hinayupak na mga yan. Okay? Na naghanap o manggugurgur sa akin. Asa na, sabi ni Gabe Sagerbach. Asa na yung mga senador? Wala, hindi na tayo ipagtatanggol ng mga yan. So kailangan nating kumilos. Hindi magsasalita, sabi ni Orange. So kailangan nating kumilos, mga kababayan, dahil binababoy na tayo. At remember, mabalik ko lang tungkol dito sa mga vlogger nito dahil pinatutumba na kami ngayon di ba? At ito pang isang impormasyon na nakarating sa atin galing sa puting ahas. Remember last year ba yon o 2022, na nagsalita si Taning Pinoy, okay? Na nagsalita itong si Arjen Nieto na may tatagilid na vlogger. Ako daw po yun ang sinasabing may tatagilid na vlogger. Kasi, di ba, pinlano na talaga nila akong patagilirin bago ako mag-speak up. Hindi lang nila ako mapatagilid dahil palus din ako. Okay? So, yung sinasabi ni Taning, i-forward sa akin yun, di ba? Na may tatagilid na vlogger. Kasi galit na galit si Taning at si Robles at si Lisa dahil nga nagsimula na ako noong 2022 na kalabanin ang kahayupan nila sa inyo. Na-expose ang kanilang katiwalian sa inyong lahat. Kaya may tatagilid na vlogger, ako yung gusto nilang patagilirin. At ngayon, kukuha sila sa loan betters price o pag galing sa pera ninyo, galing sa loto, para pangbayad sa ulo ko. Kaya sabi ko sa inyo, mga palangga, ako lang ang hindi nakikita yung sarili ko. Okay naman, thank you. So, eto yung kapalit. Noong panahon nga ni Noynoy, walang, although may nanggipit-gipit din sa akin, di ba, yung mga kampo ni Lenny dito, padala ng cease and desist letter sa akin, di ba, tinakot-takot din ako. Pero iba ito. Iba ang polboronic government. Kasi nga, dahil hindi na nga nag-function ang utak ni Kuting at wala na silang awa sa Pilipino, at wala silang, at ungrateful sila, wala silang utang na loob sa isang Maharlika na nilapitan nila para i-promote sila. Putangin na ninyo. Tangay na kayo, Kuting. Saan yung ano ko? Visit. Okay? Ha? Kayo ang lumapit sa akin. Hindi ako lumapit sa inyo. Kayo ang lumapit para ikampanya kayo, para utuin ang taong bayan na pinaniwala nyo ako na kayo ay gagawa ng tama sa taong bayan. Mga hayop kayo, lahat ng pagkikita natin, kayo ang nag-imbita sa akin. Hindi ko isiniksik ang sarili ko dahil hindi ko kayo kailangan sa buhay ko. Ni piso hindi ako nanghingi sa inyo, mga buwaka ng ina ninyo. Tapos ngayon, ang kapalit, pera ng Pilipino, pangbayad sa hitman. Hindi na kayo pwede magsinungaling. Narinig na ng taong bayan.
Akala niyo makakatakas kayo, makakaligtas kayo sa krimen na gagawin niyo, sa mga gagawin niyong krimen? Hindi lang ako binarumbado niyo, pati si Atty. Glenchong, si Atty. Vic Rodriguez, lalo si Atty. Glenchong nung time ng campaign, tinatawagan ko yung mga yan, Atty. Glen, nasaan na kayo? Ano sasabi sa akin? Nilamay, ay dito kami ma'am, nagkakabit kami ng ganito, ganyan, ng mga tarpaulin, dadadadadadada. Tapos mga puki na ngayon na ninyong hayop kayo. Diba? Gusto niyo pa kaming ipagurgor? Kayo nila tambaluslos? Gusto niyo kami magkakasabwat kayo, mga hayop kayo? Talaga kayo dapat nalubog talaga kayo sa kumunoy. At hindi lang kayo lulubog sa kumunoy, hihilain kayo ng taong bayan. Yan ang kailangan nyo malaman kung si Maharlika Palangga na tumulong sa kanila, na naggastos ng sariling pera like you, na mga supporters, umuwi ng Pilipinas pabalik-balik to support them at to support the Filipino people. Hindi ko sila sinuportahan actually dahil gusto ko sila maging friend. Sinuportahan ko sila kasi nangarap ako doon sa matupad nila yung pangako nila para sa OFW, para sa sinabi ni Kuting na, mga OFW, naman, na dapat umuwi na sila ng Pilipinas, dapat ang pag-abroad ay choice na lang, optional na lang. Di ba? Doon ako, hindi ako naging supporter nila dahil sarado utak ko, dahil makipag-BFF ako sa kanila. Hindi ko kailangan ng BFF na pulboronic o mga sanggano o mangingitil ng buhay. Dahil kung gusto ko lang, okay, magaling na artista si Bongbong, sabi ni Sas. Okay? Yeah, artista nga. Okay, dapat nag-artista ng hayop na yan. So, wala yan, si Sas, di ba? Narinig yun na, panoorin yung vlog namin kahapon. So, nakikita ninyo na lahat ginawa ko. Ginigising ako ng mga buhaka ng Genemis na yan, madaling araw. Para lang i-interviewin si Kuting, para lukuhin kayo. Hindi ko alam yun talaga. Kung alam ko lang, nalulukuhin kayo, hindi sana, hindi na nangyari ito. So kaya ito yung sinasakit ng loob ko. Gumastos ako, nag-spend ako ng panahon, kasi umasa ako, sabi ko ba nga, di ba, kung napapanood niyo ako, nasabi ko gusto ko na mag-retire sa Pilipinas, early retirement, kasi gusto ko na lang magsasaka ako, magtatanim ako. Kasi yun talaga pangarap ko sa buhay Palangga. Gusto ko maging farmer sa maliit lang na farm. Pagising ko sa umaga, yun yung retirement na gusto ko. Di ba, kaya gusto ko mag-retire, hindi ko pinangarap na ito, kakamkamin pala ng mga jutang Genemes. Diba? So yun ang kinagagalit ko dahil instrumento kami nila Sas, kayo, Zoro, lahat tayo na bumoto, hindi lang ako. Instrumento tayong lahat sa ating mga pamilya, sa inyong mga anak na pinoto natin itong pulboronic na ito. Nagkamali ba tayo? Hindi. Sila ang nagkamali. Itong Kuting na ito at si Senator Amy Marcos ang nagkamali sa atin at kasama si Sara Duterte dyan na nabudol din. Dapat mag-speak up na din si Inday. Binudol tayo, pinaasa tayo. Ano ba ang power ng mga Pilipino kung tutuusin, di ba? Ano ba ang power ng isang maliit, it just so happen na may social media tayo, kaya may power tayo ngayon. Kapag binangga mo ang mga malalaking negosyante, di ba? Pinangakuan tayo na babangon muli ang Pilipinas, sama-sama, chuchu-chuchu. Putragis, ang pinabangon nila, sila. Yung pera na pupunta sa kanila, nakita niyo yung mga picture. Ang dating mga uhugin, mga dugyute na nakatira lang sa Frisco si Robles, ayon sa kapitbahay na wala ring malamon, kung maka-shopping sa Beverly Hills, sa Vegas at kung saan makatravel, gamit ang pera ng bayan, hindi ka pa magising, mga Palangga. Hindi po pa naintindihan yon. I know everyday andyan kayo, but kailangan pa nating dumami ng dumami at dapat talagang tapusin na natin to. Kung talagang matinulang ang gobyerno natin, mga Palangga, sabi niyo nga kanina, Kongreso, Senado, madali lang huliin ito mga loan debtors. Di ba? Kung kami ni Sas ay hindi niyo lang gugurgurin. Kung hindi niyo lang kami gugurgurin, hindi niyo gagamitin ang pera ng bayan, kasuhan niyo kami at tatayo ako sa witness stand para ipakita ko yung lahat ng ebidensyang hawak ko sa iyo, Lisa. Kaso, paano ka pupunta sa Pilipinas, itinamnan na ako ng kaso, di ba? Di ba, ginawa na ako ng address? Tapos ako? Sabi ko, hindi ako magpapakarisal. Okay? Kung ma-assure ang buhay namin ni Sasa sa China, tatayo kami sa witness stand at sabihin namin ang lahat ng nalalaman namin ng iba, hindi nyo pa alam.
para durugin itong gobyerno ni Kuting, itong pulburon. Kaya kayo, mga men in uniform, na kayo ay sumumpa, nag-aral, pinaaral kayo ng mga tatay ninyo, di ba? O mga lolo ninyo na sinabi, anak, o mag-aral ka sa PMA para ikaw ay maglingkod sa bayan, ipagtanggol mo ang iyong bansang Pilipinas, anak, ganyan, da. Sir, ma'am, come on. Let's do it. Huwag na natin patagalin to. Itodo na natin to. Sobra na kawawa yung mga Pilipino. Hindi ba kayo naawa, mga sir, mga ma'am? Paglabas nyo sa bahay ninyo, ang larawan ng kahirapan, ang mga tao nagpapakahirap, nagtitinda sa palengke, ang mga nag-uopisina, mga middle class, wala na nga tayong middle class, poor and rich na lang halos eh. Di ba, nakipagsiksikan sa MRT. Tapos yung mga taxes nila nagbabayad, nanakawi lang nang mapupunta lang sa mga jutang ginimis, sa kipay ni Lisa, sa bisyo ni Bongbong na pulburon, sa pang-shopping ng asawa ni Mel, sa pambili nila ng bahay, o nakabili na ng bahay, lahat. Tapos kayong mga nurses, doctors, teachers, o mga regular employees sa mga opisina, tuwing umaga, gumigising kayo, nakipagsiksikan sa MRT, sa jeep, sa bus, lahat. Dahil gusto nyo magkaroon ng maayos na buhay. Tapos yung mga taxes ninyo na binabayad buwan-buwan, napupunta lang sa mga buwaka ng inang mga politiko. Kailangan nga nating speak up at tanggalin na natin itong pulburonic gobyerno na ito dahil binetray na po kayong lahat ni Ferdinand Marcos Jr. aka Kuting ng Norte. Hindi siya ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Ang nagpapatakbo ay si Liza Ahas Araneta Marcos. Hindi lang siya nagpapatakbo, kundi pinapatakbo niya yung mga bagman niya para itakbo ang pera ng bayan. It's your choice. Napatungan na ulo ko sa kadadakdak ko dito, kaka-expose. Ano gagawin natin? Kayo, sabi ko nga, may mga armas pa kayo eh. O, di ba? Ako nga, walang armas. Violeta Corpus, thank you palangga. Marlica, please take care of yourself. You don't need a dead hero. Let the attorneys do it. Matatakot silang ipatumba ang mga abogado. Millions are praying for you. Salamat, Miss Violeta. Maraming salamat sa iyo. Sa lahat ng mga nagdadasal, thank you so much. Okay? So, yeah, I think it's up to you mga palangga. Pulboronic video, tanong natin dun sa may hawak. Tanong natin sa kapatid ni Kuting. Baka may hawak. Tapos Senator Raimi, baka may hawak yan. Okay, anyway. Mga palangga, thank you for being here. Thank you sa pagdadasal. Pero hindi po ako takot mamatay.